Hello, good evening. I'm so glad to be with you at this moment. It's Holy Monday, and we here in the parish of St. Teresa of Avila thought of a way of really reaching out to you. And I know you have been following us in a way, hindi lang po sa parokya dito sa Carles, but in many parts of the world, sa Maynila, the US, in Singapore, in Hong Kong, because it's a way of really sharing this Holy Week with you. This is a moment of reflection, there is a moment of prayer, and this will be a 3-day activity actually. It will be a series of talks. Why 3? Because I believe there are so many things to really tackle. Maraming mga bagay-bagay na dapat nating pag-usapan. The title of this recollection, 3-day recollection actually is Victory Over Virus. Why victory over virus? Because this will be an important experience for all of us. And I believe we will come out victorious. Even in death, even in illness, because this is really what the resurrection is all about. Because Holy Week is about the journey that we take as Christians. It's actually a pilgrimage that each and every one of us is trying to enter into. My sharing will be divided actually in 3 topics. The first day now, we reflect on the why. The second day, it will be about the waiting. And on the third day, it will be about the wishes. Why? Because marami po tayong mga tanong ngayon. Waiting sapagkat hanggang kailan tayo maghihintay. And the wishes is that after this, what have become of us? Anong mga wishes po natin? Anong mga dreams and yearnings natin? So sa araw na ito, pag-usapan po natin ang why. Ang napaka-importanting tanong. Bakit why po? Sapagkat yun ang sinabi ni Nietzsche, napakanda ng sinabi niya He who has a why to live could bear with any how. Yung why, yung bakit. Why importante kasi itong mag-guide sa atin sa ating paglalakbay. O bakit ka, anong reason, anong purpose mo, anong objective mo? The whys in life. There you realize that life is really worth living. Ang 3 topics nga, ang why ngayon ay kahatiin po natin sa 3. The first, it's about the invisible. The second is the visible. And the third is about the incredible. Parang nagra-rhyme po yan, pero may point naman po yan. When we talk of first, the invisible, this is what we face right now. An invisible enemy in our midst. Alam niyo po, last Saturday, nanood po ako ng movie na The Invisible Man. At alam niyo, munti ko na pong hindi panoorin kasi natatakot po ako. Why? Because this is what the invisible would bring us. It brings us fear. Takot. And why are we afraid? Bakit po tayo takot? Because we are not in control. And this is what fear would bring to all of us. Takot tayo, hindi natin nakikita Kaya I know each and every one of us, walang tao ngayon na magsasabi na talagang wala siyang takot sa sarili niya. Because ito talaga yung dapat haharapin natin na takot po tayo. At ang fear naman is an opportunity for us to really hold on to God. Di ba kung takot tayo, ang ginagawa po natin is tatawag po tayo sa mga magulang natin. And of course, yung mga magulang naman, kung minsan, di ba, yun ang ginagawa natin, kung yung mga anak natin hindi sumusunod sa atin, maliliit po tayo, anong sinasabi? Huwag kang pumunta dyan, may mumu. Because all of these invisible things are meant to sow fear in all of us. Kaya nga, kung minsan, di ba, yung fear natin is hihigit pa sa, kung nung bata tayo, mas higit pa sa pananalig natin sa Diyos
Kasi when fear is sown in our midst, ay talagang natatakot po tayo. Talagang it paralyzes us. May isang bata po na inutusan ng nanay niya, anak, kunin mo nga yung walis sa kusina. Sabi ng nanay, sabi ng bata, Nay, ayoko po, natatakot po ako. Ang dilim po doon. So ang sabi niya, huwag kang matakot, andyan si Jesus. Ay sumigaw yung bata, Jesus, andyan ka ba sa kusina? Pakinga ng walis. Di ba kung minsan, despite all of this, our faith in God, we falter. When fear would strike all of us, we cannot but experience that helplessness in our midst. Isa po na hot topic dito sa Iloilo in this past days is yung series ng mga aswang po. Ang daming mga kwento tungkol sa aswang. But you know what? Ewan kung naniniwala kayo sa aswang. Pero ako personally, hindi po ako naniniwala sa aswang. Bakit? Kasi kung totoo ang aswang, talagang kung lulusubin tayo ng China, wala talagang panalo sa atin ng China. Kung may mga aswang tayo, may mga kapre tayo, marami silang submarino, pero wala naman silang mga aswang, wala naman silang manananggal, wala daw silang kardo. Kaya natin talaga silang talunin. What do I mean by this? Alam niyo, when we are in theology, one of our professors po, si Monsignor Inoho yata, we were talking about all of this unseen na nagbibigay sa atin ng takot. And there was one of our classes na hindi ko talaga makalimutan. Bakit po? We were talking about aswang. At anong hindi ko makalimutan doon? Kasi sabi niya, may isang tao daw talaga na ang tawag sa kanya is aswangologist. Bakit aswangologist po? Kasi talagang inialay niya ang napakahabang taon sa kanyang buhay upang ikutin ang buong Pilipinas. At talagang gusto niyang makikita yung aswang to prove the theory that aswang really exists. So this aswangologist po, talagang inikot niya lahat ng lupalop sa Pilipinas po, yung famous natin dito na dueñas o kaya yung kapitbahay natin na kapis, yung mga gano'n, pinunta niya lahat yan. At alam niyo, nag-come up sa kanyang study? Na the aswang does not exist for him. Why? Because ang explanation niya po is napaka-enlightening. Sabi niya kasi, the aswang is meant to sow fear on people. For example, may isang barangay na yung mga tao doon is maraming mga krimen na nangyayari, may nire-rape na mga babae, may hino-hold up na mga tao. So paano mo to ma-stop? Kung minsan hindi bastante yung mga law enforcement, ang mga tanod, kung minsan hindi din nila ginagawa yung dapat nilang gawin. So, ang ginagawa ng iba is they will pass on to the community. They will make up stories telling people, alam nyo, may aswang dito sa atin at lumalabas yan tuwing gabi. Eh kung may maririnig kang mayroong aswang, anong mangyari sa iyo? Is talagang natatakot ka nang lumabas kung gabi. And crime was lessened. That is why the invisible could instill in us fear. At alam kong natatakot tayong lahat kasi hindi natin nakikita eh. At kung minsan sasabihin natin mas sino ang natatakot, mas natatakot yung mga may kapangyarihan. You can just imagine yung mga negosyo ngayon. Lalong-lalo na pag malalaki yung mga negosyo mo. Ang mga airlines natin, the fear was so much. Kasi walang aviation industry, zero ngayon. Walang tourism. Halos lahat ng mga negosyo ngayon. Kaya, the invisible would lead us to fear.
The invisible would mean also discrimination. Discrimination, bakit po? You are seen according to your race, sometimes to your religion, at nangyayari po yan. When people are not in harmony with who we are, they become invisible to all of us. Alam niyo po, nung sa seminaryo kami, may isa kaming kaibigan na naging pari, but he died 2 years after, si Father Edgar Serag. Alam niyo po, si Father Edgar Serag, napakabait na tao yun. Guwapo, kaso lang, maitim po siya. At alam mo, dahil parang baluga po siya, dahil maitim po siya, palagi namin kinakantyawan talaga. Yung sa amin sa Ilonggo Ati, yung ETA, no? Because napakaitim niya po. Kaso lang, parang tinigilan na namin na kantyawan siya. Bakit? Kasi tuwing kantyawan namin, siya na, ati, sabi niya, mag-hide and seek nga tayo. Tingnan natin kung sinong panalo. Kasi alam niya, hindi siya po makikita pag ma-hide and seek kami. The invisible is expressed in our discrimination. When we discriminate others, when they do not belong to us. And you can just imagine the many discriminations that we have experienced right now. Kaming mga taga-Gimbal po, talagang the first positive patient came from us. Kaya nga PUM din ako eh. At hindi kami pwedeng lumabas sa town namin. And we were really discriminated. At maraming mga kwento. Because of this invisible virus that we have, we tend to discriminate people. They become invisible to all of us. The invisible would also mean the many dispensable in our community. Yung parang hindi natin sila nakikita. Parang marginalized din sila. Yung parang mga maliliit na tao sa ating lipunan. At napakalungkot, di ba? Kasi parang in society, there is always a strata. At yung andun sa ibaba, parang hindi na natin sila nakikita. It could be siguro dahil mahirap ka, dahil may sakit ka, dahil iba yung paniniwala mo. At ito talaga yung nangyayari sa atin. These are the expendable din. Na parang nagiging data na lang sila, parang nagiging number na lang sila, na parang wala silang pangalan. As if parang sa kulungan ka, di ba? Minsan, prisoner number 68, ikaw. Parang ganon, you're devoid of your dignity. These are the invisible in our society. At alam nyo, taliwas po yan sa ating Panginoon. When we look at the Lord as a good shepherd, anong sinabi niya po? That the good shepherd will leave the 99 behind and search for the lost one. Hanapin niya talaga. Because life is not about numbers eh. Ano sabi niya? I do not wish a sinner to die but to turn back to me and live. Mahalaga yung bawat tao sa Panginoon. Hindi niya sasabihin na pwede na natin yung expression natin, di ba? Echapwera na lang siya, na parang wala na siyang halaga sa buhay natin. These are the invisible in our society. At alam niyo po, sa mga pagkakataong ito, napapansin na natin sila eh. These are instances when ang akala natin hindi natin nakikita, sila yung sa forefront. Kung minsan makikita natin yung mga doktor, of course we respect the doctors, napakalaki po ng ginagawa nila. Pero ngayon, we salute our nurses. We salute our police officers. Yung mga security guard po. Yung mga nagtatrabaho in the supermarkets. These are the people who seem to be expendables in the eyes of many. But now we are awakened to that reality. For example, yung mga kasambahay natin, sa sitwasyon ngayon, kung maipabibili tayo, sinong bumibili?
Hindi yung mga boses ng bahay, yung mga kasambahay at mga katulong po natin. That is why the invisible virus reminds all of us, the many invisible in our society. Yan ang malungkot sa invisible natin. But of course, the invisible would lead us also to the positive side. Why? Because the invisible means liberation. Kasi hindi ka nga makikita eh. Parang you can act according to what you want to do. Di ba kung minsan pag sa public tayo, prim and proper tayo, conscious tayo kung anong isusuot natin, pero pag sa bahay natin, parang we are so free, we are so liberated. Alam niyo po, may kaibigan po ako sa Bacolod, na talagang sinusundan niya kami dito sa mass natin sa Carles. At tapos alam niyo yung sinabi niya, alam niyo Father, ang napakaganda dito. Ganito lang ako nakaranas na pwede ka palang magsimba kahit naka-brief ka eh. Kasi wala na talagang nakakita sa iyo. Tapos sinagot ko siya, kami nga nagmimisa kung minsan naka-shorts din eh. Kasi hindi ka rin talaga makikita. No, this is what invisibility would do, so to say. No, it sets us free. Na parang walang makakita sa iyo. But at the same time, it would define who we are. Bakit po? Anong character? Ng character is to do the same thing. Makikita ka man o hindi. You do the same thing whether you are visible or you are invisible. Minsan, nakakalungkot na tayong mga Pilipino, hindi lang tayo kontento ng 10 Commandments eh. Kung mayroon tayong 13 Commandments yata eh. Yung 9 Commandment, di ba? Thou shalt not be caught. Yung 10th is, thou shalt not commit adultery. Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Yan ang 9 eh. Ang 10th is, thou shalt not covet thy neighbor's goods. Ang 11th is thou shalt not be caught. Anong 12th? If you are caught, deny until you die. And 13th, even if you die, continue to tell a lie. Di ba napakalungkot kung ganun tayo eh. Kaya the story of the invisible man is that napakalaking tanong sa atin eh. If you are invisible, what will you do? At dapat natin pagninilayan yan eh. At alam mo, in all of these movies na Invisible Man, hindi niya ginawa yung pagiging invisible niya tutugod. It's stealing on others. It's about committing a crime. Because it's a power na talagang pag hindi ka makikita, no, you will be governed by your selfishness. Kasi you will not be caught eh. Kaya this is the reality that we should really reflect upon. That in being invisible could liberate all of us. But at the same time, makikita po natin yung sarili natin, who we truly are. Kasi hindi tayo makikita eh. Will we just do the same thing? Kahit na there are no peering eyes? Do we do the same thing kahit na alam natin na hindi tayo mahuhuli? Alam mo, this is the challenge for all of us. Kaya alam niyo sa mga Japanese, napakahalaga yung character formation sa kanila eh. Alam niyo ba sa Japan, yung mga estudyante doon, when you are from kinder to grade 3, wala kang exam or homework. Bakit? It's all about value formation of the first stages of the life of a child. Kasi anong pinaniniwalaan nila? Manners before knowledge. Kasi para sa kanila, mahalaga yung pagkatao mo talaga. Kung ano ka. And it will be defined by how they would follow the rules. Hindi ibig sabihin na pag walang nakakita, you will beat the red light. O tatawid ikaw sa hindi pedestrian lane. Or sasakay ikaw sa hindi bus stop. Ganon yung hamon sa ating lahat.
Being invisible is an opportunity for us also to hold on to the essentials. Napakaganda ng sinabi ng The Little Prince. You know? What is essential is invisible to the eye. It is with the heart that one sees rightly. Yung mga mahalagang bagay daw, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ewan ko naniniwala kayo dyan. For example, yung mag-asawa dyan sa tahanan, look at your husband, look at your wife. Talaga bang nagugustuhan mo sa kanya yung makikita mo lang? Or it's the invisible that you love in that person. Yung pagkatao niya, beyond what the eyes can see. Kaya it's about holding on to the essentials sa buhay. Ng mga mahalaga sa buhay, it will escape our eyes. Yung mga importanteng mga bagay-bagay sa mundo, sometimes, napakaganda ng sinabi ni Helen Keller eh. Bakit ano si Helen Keller? Si Helen Keller ay nasilang po siya na nabulag pipi at bingi. Eh anong nangyari? Akala ng mga parents niya, impossible na siya. Kasi hindi siya makikita, madali ang paligid niya, hindi siya makarinig, hindi siya makapagsalita. But the teacher Anne Sullivan did not give up on her. At anong reason niya? Hindi siya makakita, hindi siya makapagsalita, hindi siya makadinig. But she can feel with her heart. Kaya Helen Keller left a mark to all of us. Na akala natin dahil bulag siya, parang wala na siyang silbi, no? Ang essential para sa kanya is that ang hindi makikita natin. Kaya napakaganda ng sinabi niya about death eh. Sabi niya, death is just like transferring to another room. But in that room, I can now see, I can now hear, and I can now speak. We hold on to the essentials in life. Bakit maraming mga marriages ang hindi nag-survive? Kasi we just hold on to the physical, to the tangible. Diba? Napakaganda ng sinabi ng isang manunulat, I love you not because you are beautiful, but you are beautiful because I love you. Diba? Napakaganda pag-isipan natin yan. Na yung kagandahan pala, it's not just about what the eyes can see. Alam mo, natawa ako noon I was in Quezon City, tapos yung kumakanta sa New Year's Eve Mass namin, yung mga bulag. At tapos habang nag-dinner kami, sa table na yun, kasama ko yung mag-asawang bulag. Tapos tinanong ko sila, sabi ko, mag-asawa po ba kayo? Sabi nila, opo, Father. Sabi ko, saan po kayo nagkita? I was not aware that I was asking the wrong question. And sabi niya, Father, love at first sight. You can just imagine these blind people who can lead you to the realization na talagang maraming mga bagay-bagay na hindi mo talaga makikita. May isa din kami pong retreat master na isang Dominican, gano'n din ang experience niya. May masahista po siya na bulag din at tapos tinanong niya, Manang, may asawa po kayo? Sabi niya, opo, Father. Saan po kayo nagkita? Sabi niya, Father, 10 taon na po kaming nagsasama pero hindi pa po kami nagkita. No? This is what essentials are all about. And of course, this battle against the invisible is meant to deepen our faith. Why? Because faith is not about seeing God. It's about the conviction that God sees us. Kung naniniwala tayo, the evil of the unseen, we must also believe in the power of the unseen, and that is God Himself. Alam niyo kung minsan yung mga mata natin magdi-distract sa atin sa mga bagay-bagay. Nung na-assign po ako sa Bingawan, I could not forget. Kasi tuwing pupunta po ako sa mga barangay, I have to ride a single motorcycle. Kasi hindi talaga siya maaabot ng mga sasakyan, ng mga jeep, no? Lalo-lalo na pag umuulan.
And one time, sumakay po ako sa single. Nang umuwi po kami, umuulan talaga. Nang umuwi po kami, sinabihan ako ng driver, Father, paminsan-minsan ka lang ba sumasakay sa motorcycle? Sabi ko, bakit alam mo? Kasi Father, napakagalaw niyo po. Napakabigat niyo naman. Pakaliwa po ako, kakanan yung katawan mo. Pagkaganyan ka, Father, madidisgrasya talaga tayo. Nakinig naman ako sa kanya. At alam ko na next time nang sumakay po sa kanya, alam ko na anong gagawin ko. Ang ginawa ko po, pinikit ko po yung mata ko at yumakap po ako sa kanya kahit na hindi maintindihan yung amoy niya. At binulungan ko siya, sabi ko, galingan mo ha, trabaho mo to. Alam kong sanay na sanay ka na dito. Dapat hindi tayo madisgrasya kasi pag madisgrasya tayo, napakalaki ng problema mo. Ikaw ang maglinisa sa sunod na barangay. At alam mo po, never have we experienced an accident. And I believe this is what faith is all about. That even though we do not know what the future holds, we know who holds the future. That in our journey, the road may be bumpy, but God is the greatest driver. He knows the terrain. He sees the bigger picture. At alam ko po na we have been clinging to God, the invisible God, in these very difficult moments. Kaya di ba, ang dami-dami nating pinabasa, na mga prayers, na mga inspirational words, because this is the challenge to our faith, the invisible. Eh ano po yung value natin with the experience of the invisible? It's humility. We are all on bended knees. Wala po tayong maipagmamalaki ngayon. Hindi mo ibig sabihin na superpower ka, you can solve it. No. America is on its knees right now. Walang magagawa yung armed forces po natin. That is why there is nothing to be proud of. We really have to humble ourselves before the Lord in this moment of history. So yun po ang value natin, humility. Second, the visible. Ano pong the visible? The visible is about God becoming man. This is what the incarnation is all about. Kaya palagi kong ang tinatanong kung ano ang Ilonggo ng Christmas eh. Ilonggo ng Christmas is not Pasko, it's pagkatao. Why God became man? In the letter of St. Paul to the Colossians, it's the first chapter, verse 15. Jesus Christ is the image of the invisible God. The visible image of the invisible God. Why? Because ang Diyos na hindi makita, nagiging kasama na po natin. This is what visible would mean. Na ang Diyos na mahirap natin abutin when you have to take off our shoes because we are on holy ground, ay nagiging tao din katulad natin. He became a part of our family and joined us in our struggles. This is what the incarnation is all about. That is why AD tayo because of God becoming man. It's about Jesus being visible in our needs. Eternal siya, but becoming man, He was confined in time. That is why may BC at may AD tayo. At alam natin na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Nang seminarista po ako, I was assigned in one subdivision at tinutusan po ako ng parish priest na sabi niya, Brad, puntahan mo nga yung isang parishioner natin. Sabi ko, Father, hindi ko po alam yung bahay. Sabi niya, magtanong ka. Eh, daming mga tao. Nagtanong po ako, hindi nila alam. May isang, parang sinagot ako, pero ito yung direksyon. Brad, diretso ka, kanan ka, uli, kaliwa ka, diretso ka, kanan ka. Diretso ka, kaliwa ka. Tapos makita mo yung may balon doon. Sabi ko, dyan na ba? Hindi, dyan maraming tao, dyan ka magtanong. Parang nalito pa ako ng husto eh. But yun, alam mo, parang give up na ako when a tricycle driver passed by. Kaibigan ko. Sabi ko, Brad, alam mo bang bahay na to? Sabi, Father, Brad, alam ko po.
Kalilipat lang nila dito, hindi na masyadong kilala. Halika, sasamahan kita. Itong ginawa ng Panginoon. He didn't just point the way, He is the way, the truth, and the life. That is why to be visible is a reminder to all of us that God became one of us. He became visible. Why? Because He needs to inspire us, to lift us up. Why? Because when we love somebody, we show it. Di ba hindi pwede na yung love mo is invisible lang? Dapat ipakita mo talaga. This is what our embraces would mean. This is what our love letters would convey. This is what gifts are all about. We want it to be tangible. You want it to be visible talaga. Kung may ginawa kang mabuti, no? You inspire others. Di ba? It has to be visible talaga. At hindi mali yung pagiging visible. Ang Panginoon mismo nagsabi, no? What you hear in darkness, you must speak in the light. At kung meron kang ilaw, hindi mo siya tinatago under a bushel basket. You show it to the world. And this is what inspiration really is all about for all of us. That is why we have best practices. Kaya nai-inspire tayo sa napakaraming mga tao. At makikita natin, when a good deed is done, parang nag-i-effect siya. May domino effect siya sa iba. Kasi they become lifted up because of what they have seen. I could not forget one time, one moment in our history, na alam ko anong nagiging uso. Naging uso is to be honest. It started with a simple janitor who found something, big amount of money at the airport at isinauli niya po. In fact, meron tayo dito sa Iloilo, yung dalawang nagtatrabaho sa Kaap. And they were really lauded by it because they inspired a generation. And this is what being visible is all about. Na ipinapakita po natin. Kaya sabi ni Khalil Gibran, work is love made visible. Nagtatrabaho ka. And you make that love become visible by really our sacrifice, working for our beloved. The visible would also mean the powerful. Sino yung nakikita natin sa lipunan? Alam niyo po yung temptation ni Jesus? Our temptations to be visible. Anong unang temptation? Change this stone into bread. It's about economy. It's about prosperity. There will be no poverty if you can change stones into bread. And that was one temptation of Satan for Jesus. That he wanted God to be visible. He wanted God to really be efficient. He wanted God to really solve the problems of the world. At kung minsan, ito ang malungkot. When the visible is about the rich, and the rich would fail to live their worth, to live their own calling. Kaya di ba napaka-inspiring yung maraming mga companies na talagang despite the lockout, yung mga empleyado nila, binibigyan pa rin nila ng sahod. They really prepared an amount for them na kahit walang trabaho, they are true to their own vision as a company. The temptation of changing stones into bread, the temptation of popularity. Ay anong sabi ng diablo sa kay Jesus? Sabi niya, hindi, tumalon ka. No? Tapos your angels will catch you. My dear brothers and sisters, the temptation of being popular is such a reality that we have to confront. Kasi kung minsan, this is what social media does for all of us. Everybody wants to be liked. Everybody wants to be popular. But this is the downside of being visible. Na kung minsan, we do things with the wrong intentions.
Kung minsan kung tingnan mo lang yung ginagawa natin, tama naman. Pero kung anong sa puso natin, is mali pala. Alam nyo, I could not forget when there was one woman who ranted the many who discriminated yung mga frontliners yata sa isang hospital dito sa Iloilo. Galit na galit talaga siya. At tapos sabi niya, bakit yung discriminate yung mga workers na yan? No? Pinaalis sila sa kanilang mga boarding houses, yung parang hindi sila pinabili sa mga stores doon. At tapos ang maganda nung sinabi niya, at sabi niya, alam mo, I was bothered by one who said na dapat yung mga frontliners daw natin, hindi natin dapat sila purihin, hindi natin dapat sila bigyan ng pansin kasi ginagawa lang naman nila yung kanilang ginagawa. It's their job to do that. Galit na galit yung babaeng yun. Sabi niya, bakit? Yung mga idols yung ba na mga artista? Yung mga basketball player na ba yun? Na-idol niya, ano naman ginagawa sa lipunan? Hindi niya alam na fan ka nila tapos sina-idolize niya sila dahil ba popular sila? Bakit kilala ka ba nila? Hindi nga naman Wala naman silang ginagawa sa buhay mo Masisave ka ba nila? Sabi ko, oo nga When we look upon these people who are so popular, it's as if they become gods to us. Na they're just there to be popular. Na parang gusto nating sana kasing ganda din natin tayo nila. Na parang kasing galing din natin sila maglaro, no? Tayo maglaro kasing galing nila, nung galing tayo kumanta. This is the temptation that we all face. And the temptation of power, when you are in position, ito ang napakalungkot. Di ba? Sinong hinahanap natin ng mga ninong sa kasal natin? Di ba yung mga visible ng society? Kaya kawawa naman yung mga politiko. No, sila lang palagi yung mga ninong at ninang ng mga kasal at ng mga binyag. No? Alam niyo, there was a time na nagbinyag ako. Alam mo yung mga ninong at ninang sa binyag, 45 po. And you can just imagine, yung moment na magkukrus na po dito sa noo ng bata, pulang-pula na po yung noo ng bata. Kasi dami ng mga ninong at ninang. No? This is the temptation of power. And where are the powerful right now? Sabi ni Spider-Man, di ba? With great power comes great responsibility. The greater the power, the greater the responsibility. When you're just the father of the family, ang responsibility mo yung mga anak mo. Yun lang. Pero pag mayor ka na ng isang town, napakalaki na ng responsibility mo. And more is demanded from you na hindi dinidemand sa barangay captain lang. Lalong-lalo na pag gobernador ka o kaya presidente ka ng Pilipinas, you are visible there. You don't live your private life anymore. You will be at the scrutiny of the public. Why? Because it goes with the power that you embrace. Because you presented yourself to be a leader, this is what goes with it. The great responsibility. You are visible, but you have a great responsibility. Kaya ang napakalungkot, when you become visible, you become indifferent to others. Na parang wala ka nang pakialam. Just save yourself. Alam niyo po ba, anong struggle ng napakaraming mga tao? Ang struggle is to be visible. Na ma-affirm din po sila. Yung mga anak natin, we don't want them to be inferior. We want them to, that they have their worth. They will be able to realize their worth as a person. At ito ang hamon talaga sa atin ng Panginoon. Kung minsan nga, kung pag-isipan po natin, ano bang opposite ng what is worse than hate? Sabi nga nila, ang opposite ng love is not hate actually. It's indifference. Bakit? Pag hate ka ng isang tao, parang pagalitan ka, tapos pag alam mong hate ka niya, hindi ka napupunta Hindi ka na lalapit sa kanya kasi hate niya ka Pero pag minamanipulate ka, o indifferent siya sa'yo, minsan parang hindi ka na pinapansin. No? Parang you do not exist anymore.
No? Real manipulation, mas malala eh. Akala mo mahal na mahal ka niya, pero ginagamit ka lang pala. No? That you are just a thing that exists for his own possession. At yan ang napakalungkot. Kaya, with the visible is a challenge for all of us to see beyond what our eyes can see. At yun ang masaklap eh. If we cannot see beyond, we are afraid to see beyond what the eyes can see. Anong ibig kong sabihin? Di ba kung mag-selfie tayo, kung mag-picture taking tayo nang hindi pa uso yung selfie, mag-picture taking tayo. Pag magsabing, picture tayo, talagang pormang-porma tayo eh. Pero habang kinukunan tayo ng picture, naalala mo ba kung sino kumuha ng picture? We don't mind all of these people. No? We cannot see beyond the picture that is right before our eyes. Kaya alam mo, napakaganda yung kwento kay St. Joseph eh. Bakit? Kasi St. Joseph never spoke in the scriptures eh. Wala siyang sinabi eh. Mary, napakahaba ko ng mga sinabi ni Maria, the Magnificat in itself eh. Pero Joseph never spoke a word. Why? Because Joseph was able just to see, to live na parang andun lang siya sa background. That is why we do not call the Holy Family Joseph, Mary, and Jesus. Eh. We call it Jesus, Mary, and Joseph. Last lang ay si Joseph. Eh. Ngayon isang bata na nag-aaral ko sa St. Joseph School, tapos yan ang devotion niya kay St. Joseph. Kung nagulat lang siya na nagbisita yung madre sa bahay nila at tinanong siya, "Anak, di ba devotion kayo kay St. Joseph?" Sabi niya, "Opo." Bakit wala akong nakitang picture dito ni St. Joseph? Talagang nagpanik siya. Sabi niya, "Mami, wala na tayong picture ni St. Joseph. St. Joseph School pa naman ako nag-aaral." Sabi niya, "Ay, oo nga, sige, maghanap ka doon." Naghanap yung bata at tapos tuwang-tuwa siya, pinakita sa madre. Sabi niya, "Sister, here's the picture of St. Joseph." Nagtaka yung madre, bakit St. Joseph? Si Mary lang at si Jesus to eh. Sabi niya, he is the one taking the picture. O, di ba? But minsan, there are so many people na minsan hindi natin naalala. We just eat at table, parang hindi natin na-recognize yung nagluto niya. Makapunta tayo saan natin gusto. We don't mind at all yung driver natin. This is the great temptation of being visible. When others become invisible to us. Kaya yun, that desire. Kung minsan, dapat maintindihan natin yan eh. To be affirmed. No? Na kung minsan, makikita natin yan eh, na sa ating buhay, merong mga tao na talagang they cannot outgrow that desire to really be noticed, to be affirmed. No? May mag-asawa ko na laging nagsisimba tuwing linggo, kaso lang palagi silang late. Tapos pag nalilate sila, minsan first reading, second reading sila dumating, dadaan yan sa gitna, tapos maupo. Tapos na-notice nung pari, umuubo yung babae. Tapos after the mass, sinabihan nung pari yung asawa, sabi niya, alam mo si misis mo, dapat pakonsulta mo na yan sa doktor. Parang 2 linggo ng ubo niyan. Sabi niya, Father, hayaan mo. Umuubo lang naman yan pagbago yung damit, pagbago yung sapatos. Kasi we want to be acknowledged. Eh. Diba? That's the need to be visible. At talagang, iyon ang hamon sa buhay ni Jesus. Why? Because they were not able to see beyond who Jesus was. Parang he was just a carpenter's son for him. No? Kaya nga kung makikita natin, the transfiguration, sabi nga nila, was the suspension of a miracle. Why? Because in that transfiguration, Jesus showed himself in spirit. Kaya nga sabi ni Oscar Wilde, napaganda ng sinabi niya that the real mysteries of life are the visible and not the invisible eh. At yan, totoong-totoo dyan kay Jesus eh. Kasi para sa kanila, it's just a carpenter's son. Parang wala lang. Can anything good come from Nazareth?
Because there's nobody in society. They were not able to see beyond in that fragile human being, in that poor man from Nazareth. Kaya yung hamon sa atin is to see beyond all of this. At makikita po natin na ito talaga yung marami tayong mga valuable lessons na makukuha dito. If being invisible, we want the value of humility. With the visible, we want to live the value of charity. To be charitable, to reach out to others. That when you have more, you have the challenge to share. Why? Because power is not bad. However, the more power we have, the more we have that capacity to do good. Kaya nga, the visible is something that we should really reflect upon. And last na lang po, the incredible, the unbelievable. Why? Because pag yung invisible at ang visible magkatugma, what a beautiful world it could be. Nung PCP2 dito sa Pilipinas, di ba? Napakaganda ng slogan ni Archbishop Legazpi. Anong sinabi niya? We dream of a church where nobody is so poor that he has nothing to give and nobody is so rich that he has nothing to need. Wala sing imol nga hindi makahatag, waay manggaran nga wala nagakinahanglan. Incredible things happen when the powerful are humble. When the powerless are empowered. What do I mean? Anong mga nag-i-inspire sa atin? Yung mga leaders po natin na trabaho lang sila. Iba kasi yung duty kaysa publicity eh. Na you do things na without the cameras clicking or the videos rolling. Kaya, you can just imagine yung mga mayor sa ang lugar yun, na talagang binubuhat yung isang sakong bigas to reach out to sa constituents niya. And isn't it? It's such a wonderful experience when you see leaders doing that. Nandun sila mismo at the forefront. Reaching out to others. That is why when the powerful becomes humble, and the powerless becomes empowered, na yung mga akala mo walang saysay sa mundo, ay sila pa mismo ang nag-o-offer ng valuable this. Narinig niyo ba yung kwento ng isang ang lola na may sari-sari store siya at ang ginawa niya, buong sari-sari store niya, ipinamigay niya? You can just imagine. It's not what you have, it's the love and the generosity that you are able to share. Because it's the unquantifiable that matters in the eyes of God. At ito yung hamon sa ating lahat. That incredible things would happen when we look at life not as a race wherein we could win, but a journey that we can hold hands side by side. Napakalungkot when we look at life as a competition. Sabi nga nila, competition is in business is good. Why? Because it brings out the good in products, but also it brings out the worst in people. Kasi yung competition is, napakalungkot is you compare yourself with others. And when you compare yourself with others in a competition, what Mother Teresa of Calcutta said would remind all of us. Sabi niya, if you compare yourself with others and you are better than others, you will become so proud. Why? Because you are better than others mas magaling ako dyan mas matalino ako dyan mas mayaman ako dyan mas mataas ang posisyon ko sa kanya Why? You will become so proud because you are better than others. But what if others are better than you? You will become inferior. Why? Because mababa yung tingin mo sa sarili mo. But when people are empowered, they realize that they can make a contribution. That is why the incredible would happen when everybody would do their own part. When
the government, all of these institutions would really do their own role. Alam niyo po ba na ang country na napakababa ng infected ng COVID-19, alam niyo ba kung anong country? It's Taiwan. At ang masaklap is ito, Taiwan is not part of the World Health Organization because who would look upon them as part of China? At yun ang pinaglalaban nila. Anong ginawa nila? Because they are poor, they are so little as a country, they did all the preparations. At anong nangyari? Parang December 31, they already sounded the alarm. Ang ginawa ng president nila, binan yung pagbenta, ang pag-export ng facial mask. Hindi pwede na magbenta sa labas. And they were all prepared. As of this time, they just have 348 na infected. And lately, they were able to give out 10 million facial masks to Italy and to US. It's poor country. Isn't they inspire all of us how incredible they are as a people? And I think the challenge for all of us is to be true to our vocation. Iba't iba yung panawagan po natin. We, as your priest, to do our own part, to pray for you. This is what would happen if each and every person would really do in his or her own simple way to lift us up from this misery and in this tragedy. And higit sa lahat, may we all be driven by love. It's not about personal gratification. Sabi ni St. Marie Eugenie, love does not say, I have done enough. There is more to do para po sa atin. At naway makikita natin that incredible things could happen. Unbelievable realities when we just do our own part. When we will not be driven by greed. Sabi nga nila, ang resources, in the whole world is enough for every man's need, but it will never be enough for one man's greed. Andiyan naman lahat eh. Kaso lang, sometimes we fail to share. Kaya nga, di ba, yung isang scripture scholar na nagsabi na the multiplication of loaves happened, the miracle of the multiplication of loaves happened. But sabi niya, it could be possible that the greatest miracle that Jesus performed was that Jesus touched the hearts of people and they shared. That is why, because they shared miracles, the miracle happened. Let me pray for that miracle to happen in our lives. At naway maging makahulugan ko yung pagninilay-nilay natin about the why in our lives. Marami po tayong mga tanong. At alam ko, so many things are bothering all of us. Tatanong tayo, why do good people die? Why is it that bad things happen to good people? Bakit anak ko pa? Bakit ang kapatid ko pang nurse? Bakit ang napakabait pang doktor yung namatay? Life, sinasabi nila, is not a problem to be solved, but a mystery to be lived. This is a moment for us to deepen our relationship with the Lord. And in the many whys that we ask, we cling to God. Alam niyo po, in these moments of feeling invisible in front of the invisible enemy, we hold on to the invisible God. Mayroong isang tao po na nagtanong sa Panginoon, God, give me the light so that I can see the right path. Alam niyo pong sinabi ng Panginoon, no. It does not matter if there is darkness. Just hold on to me. It is better to walk in darkness alone. It is better to walk in the darkness with me than to walk in the light alone. Kita dyan tayo sa darkness. Kahit na may mga bagay na hindi natin na-control, alam po natin na kasama natin ang Panginoon. Naway, magiging makahulugan po ito. Let's continue to pray for each other. We here in Carles are really praying for you in all our masses, with Father Rai Rai, with the staff that we have. This is the least that we can do for you. This is our simple contribution for you, to reach out to you.
Wala naman kaming pera na maipamimigay. We are really poor as a parish. But we have our own treasures to share with you. Bukas po, we will discuss about the waiting. And we will be talking about the time, the talent, and the treasure. Alam niyo yung outline na yan, I know very familiar po tayo. But we will explore those 3 topics. You can send us your feedbacks po, and we will really welcome that. You can have us at Santa Teresa de Avila, yung Facebook page po namin. Miraculous Medal, sa Don Benito pa po yan, sa West po yan, but I know we are a part of it all. It's all beyond boundaries naman po. At kung mai-suggest po kayo, if you have inspiring stories about time, talent, and treasure, send it to me po. Very much welcome it in our needs. Kaya po, when you talk of the invisible, ano pong value natin? Humility. God is calling us to be humble. In the visible, we are called to live the value of charity, to be charitable. And lastly, the incredible, the value of unity, na magkaisa po tayong lahat. At alam ko na Jesus Christ is the answer to all our lives. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong lahat.